Our topic for today is about freedom with the Holy Spirit. No? So let us enjoy our freedom with the Holy Spirit. This is taken from the book of Galatians chapter 5 verse 1. Sabi niya rito, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, sabi niya, and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Sabi sa Tagalog, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Pwede bang sabihin mo yun? Pinalaya ako ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Hallelujah. I declare that the Lord and His Spirit will open your spirit and your heart and receive the Word of God in Jesus' name. Ang issue ngayon ay hindi na tungkol sa pagiging makasalanan natin, kundi papaano natin mapapanatili ang pagiging malaya na natamo natin sa Panginoong Hesukristo. Nung nagkasala ang tao, there is a great barrier between God and man. May napakalaking harang na miski anong gawin ng tao, hindi kayang alisin yung harang na yon. Miski gumawa siya ng kabutihan, hindi kayang alisin ang barrier na yon, which is kasalanan. Pero sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan at ipinagkaloob ang bugtong niyang anak na si Hesukristo. Na siya pong nabayubay sa krus, namatay sa krus, ang kanyang kamatayan, ang kanyang kahirapan, ang dugo na dumaloy sa kanyang katawan, ang siyang kabayaran doon sa napakalaking harang between God and man. Kaya sabi po, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. It is because of Christ na yung barrier na yon ay nawala. Kaya meron na tayong kalayaan makalapit sa Diyos, makatawag sa Diyos ng Abba Father. Hello? That is why we worship God because of what He has done to us by giving His only begotten Son. We worship God because of what had happened on the cross. Kung gawan ka nga lang ng konting kabutihan, ilibre ka nga lang ng pamasahe, sangkatutak na pasasalamat na yung ginagawa mo, yung pa kayang tanggalin yung barrier na walang sino mang makakatanggal nun, kundi siya lamang. That is why we worship God. Amen po ba? Nabibigyan kahulugan ngayon. Hindi po tayo nagwo-worship dito just because we want and we love music. Nagkataon na ang worship ay isang parte ng musika. At doon natin idinadaan ang expression of our thanksgiving. Hello? Yung iba, they question worship. Bakit merong drums ang ingay-ingay? Kasi some of the religious worshipers, they hate loud songs, loud instruments. Para sa atin, we express no matter what our thanksgiving to God. Sinabi po kasi sa Book of Psalm na ang pagpupuri sa Diyos ay parang lagaslas ng waterfalls. Kung kayo ay nakapunta na sa mga waterfalls, halos hindi kayo magkarinigan sa lakas ng bagsak ng tubig. Ganon din po tayo, we worship, talagang maingay. Kung sa worldly nga, nagko-concert, sobra ingay. Yung pa kayang may dahilan
na nagpapasalamat ka sa Diyos dahil yung napakalaking harang inalis. Hello? Did you get the point? Kaya pagdating dito, huwag kang tatamad-tamad magpuri. Dahil kung nauunawaan mo ang ginawa ng Panginoon sa'yo, mga kapatid, kulang pa yung palakpak mo. Kulang pa yung mga sigaw natin. Amen? Kaya nga po may form of worship. Minsan tayo lumuluhod. Yung iba nga nagpapatira pa. Amen? Because they know and acknowledge, Lord, thank you. I am not worthy to receive your forgiveness. But thank you, Lord. Thank you. Sino rito sa buong isang linggo ang walang nagawang kasalanan? Sinungaling ka kapag ka sinabi mong ako yun. Lahat po tayo, maliit o malaking kasalanan, definitely may nagawa po tayo sa buong isang linggo. Hello? Sabi nga po nung abogado namin, minsan, nagpapanotaryo tayo, ina-antedate natin yung notary. Sometimes we allow that to happen for the sake of helping the person. Pero, in the eyes of God, mali pa rin yun eh. Kasi nga, panloloko yun eh. Nandaya ka pa rin. Pero nakagawa ka ng kasalanan. Amen po ba? Minsan, sa simpleng simangot, sa simpleng pag-iisip sa kapwa mo, we already committing sin. Amen? Hello? Totoo, hindi? Totoo. Tayo mag-anuan tayo. But God understand it. Sabi ni Bishop Hermie, alam ba yung concubines ba yan? Alam niyo yung concubines na hayop? Ano? Tawag doon? Pay? Ewan ko nga, hindi ko alam eh. Nagtatanong ang tao eh. Para yun lang, kita nyo, kasalanan nyo? Di ba? Yung mga yung hayop na pagka, yung pang-depensa nila, yung kanilang balahibo, matinik. Di ba? Taglamig. So para mabuhay sila, they need to bind together. Hello? Nagkasugat-sugat sila kasi matutusok mo eh. Kailangan makuha ko yung init mo, yung warm mo, di ba? Kaya hindi po sa simbahan, magkaisa man tayo, masakit. But we survive. Katabi mo, kakaiba ugali niya, nakapaw. Sino dito hindi kumakain ng baboy? Sino dito ang carnivorous? Sino rito ang vegetarian? No? Pag nagkaisa, talaga masakit. Kaya sinasabi ng Panginoon, love one another. Kasi nga, magkakaiba tayo eh. Iba trip mo, iba trip ko. Di ba? Lalo na pagka siguro, kung lahat kayo, parang si Gabriel, yung anak ko, naku po, Diyos ko, Panginoon ko. Ew! Ew! Buksan mo yung gate. Kukuha pa ng plastic yun. Diyos ko. Wala kang magawa, anak mo eh. Masakit sa'yo. Lalaki yan ah. Ngayon may sakit. Wala kang magawa, anak mo yun. Amen? Ngayon, ang issue ngayon, sabi, ay hindi na tungkol sa pagiging makasalanan natin. Hello? Kasi kaya tayo nag-iiwasan, ang tingin natin, mas magaling tayo doon sa katabi natin. Pero kung iisipin mong level lang tayo, walang difference eh. Tama po ba? Hello? So, hindi na po yun ang issue. Ang kailangan po natin, mapapanatili ang pagiging malaya na natamo natin sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Paano? Sino rito ang malaya na sumigaw?
Tamo? Hindi ba naman kayo makasalanan? Sino dito ang malaya sumigaw? Amen. Sigaw na pala yon. Sino Pilipino major pa rito? Si Princess. Anong sigaw? I-demonstrate mo. Yun, sigaw. Pag sinabing isigaw nyo, sigaw nyo. Amen po ba? Malaya na tayo. Sino naniniwala doon? Sumigaw! Yan! Ngayon, papaano natin mapapanatili ang pagiging malaya natin? Wala nang barrier. Ang sabi sa Roma, ituloy na lang natin kasalanan, malaya na tayo eh. Sinasabi po dito, ano yung kasunod? Pakibasa, kaya, basa. Ayun. Nawala na yung barrier, pero pwede ka pa rin maging alipin uli. Kaya sabi niya, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ng Panginoon. Ang tanong, paano tayo mapapanatiling malaya at hindi na tayo maging alipin uli? Ang sagot, sabi sa Galatians chapter 5, verse 16 to 18, basa uli, basa! Di nagbabasa dito. Amen. Very good, children. Habang binabasa nyo kasi, nauunawaan nyo sa sarili ninyo. Amen. Ano daw kailangan gawin? Kasi kung naiintindihan nyo, isa lang sasabihin nyo. Dito, 1, 2, 3, anong kailangan gawin? Gawing? Dito naman, gawing? Dito, gawing? Dito? Mauuna kayo sa langit. Mauna sa langit itong mga to, malakas eh. Bye guys. Gawing patnubay ang Espiritu. Bakit kailangan gawing patnubay ang Espiritu? Sabi sa wikang English, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Pag-aralan po natin ito. Yung tatlong parte ng pagiging tao natin. Nakikita nyo? Hello? Sabihin mo, nakikita ko. Yan. Ang tao may katawan, body. Nakita nyo yung outer? Yung body. Anong function ng body? May 5 senses. May sense of sight, hearing, smell, taste, and touch. Amen. May nerves. May mga ugat yan. Merong brain inside your head. Okay? Meron ding heart yan eh. Physically, yung nagpapump ng dugo. Yung organs, yan yung organs. Okay? May cells. May protein. Okay? May fats. Yan po yung body natin. Itong outward. Okay? Doon sa body, merong nakatirang soul. Yung soul, yan po yung personality. Yan po ang nagsasabi kung sino ka. Pag sinabi, ay mabait yan. Soul po ang pinatutungkulan doon. Ay masungit yan. Personality mo yun eh. Pinatutungkulan po yan sa soul. Bakit? Sapagkat ang soul, nandun yung will. Okay? Yung tinatawag nating involves nervous, endocrine, and immune system.
Yung soul natin, nandun yung pakiramdam, nandun yung emosyon. Okay? Nandun yung ating conscious mind and subconscious mind. Yung thinking and reasoning, beliefs, attitude, yung ating feelings, emotions, memories, yan po yung subconscious mind natin. And the inner man na pinag-uusapan natin, which is the spirit. Sabihin natin spirit. Okay. Ano daw po ang nasa loob ng spirit? Meaning, purpose, and love. And the heart. Yung heart, mga kapatid, okay? Yung conscious mind, dito papasok sa brain. Information. Yung subconscious mind natin, yun ang makikipag-coordinate sa heart. Naintindihan po ba natin? So whatever we think, we accept the information, we believe the information, then that is inside the heart. That will be passed inside the heart. And once na nasa puso mo na yan, ilalabas mo na yon, manifestation. Okay? Ilalabas mo yon, manifestation yon ng soul and body. Kaya kapag masama ang pinasok mo, masama din ang personalidad na ilalabas mo. Hello? Kaya sabi, man looks at the outward appearance. Man only looks at the outward, the body. But God looks at the heart. What are you inserting to your heart? Yan ang tinitingnan ng Diyos. No matter how good, how beautiful you are at the outside, if the heart is full of, mamaya pag-aralan natin yan, titingnan natin. Okay? Kaya ang sabi po doon, ang Espiritu ang gawing patnubay. He is talking about the Holy Spirit. Ang tao, ang bawat isa sa atin, mayroon talagang Espiritu. Kaya ka nga spiritual being. Lahat po tayo meron yan. Yung Spirit, yan po ang nakikipag-communicate sa spiritual beings. Hello? Ang Espiritu ang gawing patnubay, no? Walk by the Spirit or inner man. Hallelujah. Kaya po laging sinasabi, magpakalalim po tayo. Kasi nga, ang pagiging Kristiyano po natin, wala po sa labas yan. Nandito sa loob. Yung inner man. Nauunawaan po ba natin? Ha? Miski na ang mukha niya, pero kung tama ang puso niyan, maniwala ka, poging-pogi ang Diyos dyan. Amen? Hello? Ang inner man, o yung ating pagiging, yung ating espiritu, nandoon po yung meaning, yung purpose, and love. Kaya ang Panginoon sinasabi niya, for I know the plans I have for you. Because from the very start, the plan of God is already inserted in our hearts. Alam niya yon. Maganda ang layunin niya sa atin. Kaya sinasabi niya, let us be spiritual. Anong pinagkakaabala ng tao ngayon? Mas pinagkakagastusan natin ang outward appearance, ang body. Hello? Ang sinasabi ng salita ng Diyos, pagtuunan nyo ng pansin yung spirito ninyo, the inner man. Aanihin mo, sabi nga doon, aanihin mo ang palasyo kung ang nakatira naman ay kuwago. Aanin mo itong katawan na ito kung ang ititira mo sa loob ay hindi tama.
Magara nga yung panlabas, yung panloob, pangit naman. Hello? Hallelujah. We need to be spiritual sapagkat, mga kapatid, pakinggan nyo po ito mabuti. Medyo boring po talaga ito. Kasi espiritu pinag-uusapan. Kasi sanay nga po tayo sa nakikita natin eh. Sa nararamdaman, naririnig, naaamoy at nalalasahan. Pinagtutuunan ng espiritu sapagkat nandun po ang kahulugan kung bakit ka nabubuhay. Hello? It is only through the inner man that you can understand your purpose in life. It is only through the Spirit that you can understand the meaning of life. Kasi kung hindi ka doon tutuon, ito lang ang pagtutuunan mo, papasok sa'yo inggit. Bakit sila ganun? Bakit yun ang tangos ng ilong? Bakit sa akin kailangan ng flyover? Bakit yung ganda ng katawan? Kita ko kanina si Isidro. Isidro, ganda ng katawan mo ngayon Ganda ng dibdib niyo. Batak na batak. Pagtingin ko sa akin, hindi ko na siya tuloy tinignan. Kasi sa kanya, malaki dito eh. Malaki naman dito. Hallelujah. Love. It is only through the inner man that you can understand love. Kasi kung lust of the eyes lang, ang gusto po natin, sexy, malaman, maputi, malambot, Yung mga babae naman gusto, macho, walang yung may six-pack. But because of asking the Spirit inside of you, you are not after of the outward appearance. Now, ano pa ang silbi ng inner man natin? Where the communication happens with the Holy Spirit. Dito po tayo nakokontak ng Holy Spirit. Dito niya po tayo pinapaalalahanan, dito tayo tinuturuan, dito kanya kino-convict, dito kanya kino-correct, dito kanya nire-rebuke. Hello? Through the Spirit, I am talking about the Spirit of man. And it is present to each and every one of us. Sino rito ang tao? Sabihin mo, ako yun! Kung tao ka, may espiritu ka. Palibasan, hindi natin siya nakikita, hindi natin siya pinapansin. Ang lagi natin pinapansin itong outward appearance. Pansinin mo siya dahil doon nangungusap ang banal na espiritu. Hindi pwedeng mangusap ang banal na espiritu sa physical. Hallelujah. Now, ang masaklap, evil spirit can also communicate in our spirits. Hallelujah. Do you believe? Because evil are also spirits. Saan sila makikipag-communicate? Di sa spirito mo rin. Hallelujah. Kaya ang sinasabi ng Galatians chapter 5, ang paghariin natin sa espiritu natin ay ang banal na espiritu. Sapagkat ito magtuturo ng tama sa atin. Basahin uli natin. 5:16 ng Galatians. Tingnan nyo ha. Sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin nyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng espiritu. Now, he is no longer referring to the spirit that we have. He is now referring to the Holy Spirit. Doon sa verse 16, Spirit natin. In verse 17, Holy Spirit na. At ang kalooban ng espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ng dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. May kalooban ang Espiritu Santo. Bakit? He is also a person. Hello? Ano ang kalooban? Galatians 5:22. Ano ang kalooban ng Espiritu?
love. Tingnan niyo to ha. Kapag yung Espiritu, ang banal na Espiritu, ang tinanggap ninyo, pinakinggan ng Espiritu ninyo, the manifestation to your soul will also be love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, faithfulness. Hello? Kaya nga po tayo, hari, because God has given us the free will to choose kung sino ang pakikinggan ng Espiritu mo. Is it the evil spirit or the Holy Spirit? Hello? Kaya sabi po dito, pangontra sa nasa lang naman ay bagay na mula sa Espiritu. Ang pag-ibig nagiging unconditional. Ito, pinag-aralan na natin to last na tinuro ko. Ang kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, not the ability to wait, but how we act while waiting. Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Amen po ba? Now, ano naman ang kalooban ng masamang espiritu? Ano sasabihin sa iyo ng masamang espiritu? Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, mga dapat iwasan sa laman. Ano daw yan? Irresponsable at walang pagpipigil sa sarili. Tuturuan ka ng masamang espiritu maging irresponsable. Aalisin niya sa iyo yung pagpipigil sa sarili. Hello? Ang daling i-identify kung may espiritu ng Diyos o espiritu ng demonyo ang meron sa tao. Dahil pag ginagawa mo ito, ibig sabihin, ang pinakinggan mo, evil spirit. Amen po ba? Napakadali lang, tama po ba? Kahalayan, kalaswaan. Nauunawaan niyo pagkatao natin, mga kapatid? Ha? Pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, ito ang nagsasaad ng maling pananampalataya. Yan ang tuturo niya. If you have this kind of spirit and personality, then you are not hearing the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will always teach you to submit. Sabi nga po, unity can only be achieved by two parties agreeing together. Kaya ang rebellious spirit, hindi yan sa Diyos. Hello? Pagkainggit, paglalasing, kalayawan, hindi magmamana sa kaharian ng langit. Hallelujah. Kaya po siya tinawag na lust of the flesh. Bunga daw po kasi ito nang naitanim mo sa iyong puso galing sa Espiritu. Tanungin niyo sarili niyo. Ito, personal na evaluation ninyo. Marami po kayang tao maliligtas? Hello? Marami po kayang tao ang maliligtas. Kaya parang gusto ko nang maniwala, sinasabi doon sa Book of Revelation Ang maliligtas lang, 144,000, which the Mormons are claiming. If we are to evaluate ourselves, dito lang po sa small group na ito. Totoo Tama yung sabi ng salita ng Panginoon. Ang daan papunta sa impyerno, napakaluwag. Pero ang daan papunta sa langit, parang kamelyo na dadaan sa butas ng karayom. Kamelyo, did you see kamelyo? Sa English, chameleon. Camel. Alam niyo yung camel?
Nagpunta kami sa Dubai. Pinasakay ako doon. Kasi pag sasakay ka doon, nakaganon yun. Nakadapa. Di isasakay ka ngayon doon. Pag pinatayo, pagtayo pa lang niya, malulula ka na. Oh, sus, ano yun? Ganyan-ganyan kataas. Hindi naman, dito lang. To. Yan, ganyan kataas. Ganyan lang ako kataas. Yung ulo ko nandyan na. Tapos gumalaw pa ako. Tapos sa disyerto na gano'n. Ganon. Nakakalula. Ang laki-laki. Tapos dadaan daw siya sa butas ng karayom. Imagine nyo? Sino nakakita ng karayom? Alam nyo ba yung karayom? Talaga na mahirap na hirap. Sinulid lang yun. Sinulid lang mo yung mga kapatid. Salamin ko. Tapos, kamelyo. Mahirap talaga. Hallelujah. Kaya kabilin-bilinan niya ni Pablo, sabi sa Galatians chapter 5, paghariin natin ang Espiritu. At sinasabi rin ng Panginoon, you must be born again. Hello? Ano yung born again? Siya yung evil spirit. Makabawi man lang, ganda ng dibdib eh. Oh. Yung evil spirit, nung nagkasala tayo, ang tao, siya ang nag-take over. Amen? Anong itinuro nito sa tao? O, di puro kalaswaan. Bakit? Ang trabaho niya yun eh. Ba't mo sisisihin yan? Disenyo niya yun eh. He comes to steal, kill, and to destroy. That's your job. Amen? Kaya sabi ng Diyos, you must be born again. Pag tinanggap mo si Jesus, nagdesisyon ka na hindi na ikaw ang pakikinggan ko, kundi yung Espiritu na ni Jesus. Kaya pinadala ni Jesus. Amen? Ha? Ito, walang gagawin ito na ituturo sa atin, kundi ang mula sa Diyos. Amen? Paano ka ngayon mananatiling malaya? Di ang gawin mo, mananatili sa iyo, lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim. Dahil hindi naman ito nakikita eh. Hello? Kanta kayo ng kanta, hindi nyo inuunawa. Mananatili tayo lilim. Amen? Panatilihin natin ito. Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Sino rito ang pinaghahari ang banal na Espiritu sa kanyang buhay? At konti na lang ang sumagot. It is not easy, mga kapatid. Hindi po madali. Tao rin po ako. Amen? Hello? Alam niyo kung bakit hindi madali? Tanungin niyo ako bakit? Kasi unang-una hindi kayo nakikinig. Yung mga nasa likod, kwentuhan ng kwentuhan. Ayaw natin makinig. Yung iba, malayo na nilakbay. Nananaginip na. Nananaginip sa dilim. Importante ito. This is our life. This is a true story. Hindi ito gawa-gawa. True story ito. Masyado tayong nabulag doon sa mga kathang isip. Ito tunay na nangyayari.
Araw-araw, minuto, segundo ng buhay natin. Alam mo kung bakit mahirap? Ito is shortcut ko na lang. Kasi ang evil spirit, miski hindi mo iniimbitahan, pag nakita niyang walang tao, papasok lang yun. May kabastusan. O, tingnan ninyo. Matthew. Kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matatagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis, maayos, anong nangyari? Aalis muna siya at tingnan mo kung kabastusan nito. Hindi na nga siya magpapaalam sa'yo na babalik siya. Anong gagawin? Anong gagawin? Magsasama pa ng 7 espiritu mas masama. Mas masama pa kaysa kanya. Tingnan mo kabastusan nito. Hindi na magpapaalam na babalik sa'yo. Magsasama pa ng kasama ng mas masama pa sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito ang kanyang pagiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Do you believe that? Hello? Kaya magugulat ka, umaalis sa Panginoon, makikita mo, aba, nung dati yan lang ang tattoo mo, ngayon, yan na lang ang balat mo. Dati nagsimula sa patikim-tikim. Ngayon hindi na. Habang may alak, may buhay. Laklak ng laklak. Dati isang babae lang. Ngayon sari-saring babae na. Nagsawa na sa babae, pati lalaki na. Ay, totoo po yan. Totoo po yan, maniwala kayo. Yung mga maniacs na grabe na, yung sama ng espiritu, pati lalaki pwede na sila. Nangyari po yan sa Sodom at Gomorrah eh. And do you think it's not happening now? Mas malala pa ngayon. Nako, di ba, Bricks? Yung testimony mo nung araw, di ba nga, merong ano yun, yung pinapasok mong black, internet noon, mga Deep web, di ba? May mga ganon. Kwento mo nga, Bricks. Testimony naman yun eh. Now the Spirit of the Lord departed from, Saul pala, pero sa Samuel. From Saul. And an evil spirit from the Lord tormented and terrified. Bakit from the Lord? Tapos capital L yun, di ba? Si Lord talaga yun eh. From the Lord, Pero nag-depart yung evil spirit, tama? Iniwan si Saul eh. Ano nangyari kay Saul? Nagbaliw-baliwan yan eh. Hallelujah. Bakit? From the Lord. Tandaan po natin, sino rito nakabasa na sa kwento ni Job? O, ilagay natin sa kwento ni Job. Tingnan nyo to. Dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. Tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakabalaan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig. Sagot ni Satanas, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig, mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain, dugtong ni Yahweh. Alam mo, pinagmamalaki tayo ni Yahweh, sa totoo lang eh. Gawa niya tayo eh. Mahal niya tayo. Kaya lang may trabaho din si Lucifer, si Satanas. Sumagot si Satanas, sasambahin pa kaya kayo ni Job kung wala na siyang makukuha mula sa inyo? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. Subukan ninyong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya
at harap-harapan niya kayong susumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, kung gayon, gawin mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lamang siyang sasaktan. At umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Hello? Nagpapaalam naman po pala. Hello? Meaning to say that God is in control. It is just a matter of our decision. Kaya nga, whatever we bind on earth shall be bound in heaven. Pag sinabi mong ayoko, nakikinig ang Diyos. Ayaw niya. Huwag mong saktan yung anak ko. Hello? Pero pag tanggap-tanggap natin, wala rin po magagawa ang Diyos sa atin. Sapagkat binigay niya po tayo ng free will to choose. Amen po ba? May pahintulot. So sabi po rito, in 2 Corinthians chapter 13 verse 14, let us communicate with the Holy Spirit because He is a living person. Sabi po na 2 Corinthians 13:14, may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship. Pwede pala tayo makipag-fellowship sa Kanya. Amen po ba? A person has a voice. Do you believe that a person has a voice? Yung katabi mo, person ba yan? Ha? May boses po ba yan? Meron. So ang Holy Spirit, person din siya. May boses din siya. Sabi po doon, the Holy Spirit said to Philip, go over and walk along beside the carriage. Alam niyo po ba, pagka nagwo-worship tayo rito, I'm listening to the voice of the Holy Spirit. Pag akyat ko po rito, sinasabi ko lang kung anong gagawin natin. Nagfo-flow po yung Spirit. It is not because of my emotions and feelings. It's not because of my own thinking, but I'm listening to His voice. Hindi po tsamba-tsamba. Pag sinabi niya walang gagawin, wala tayong gagawin. Amen po ba? Kasi meron po siyang boses. Hallelujah. Ang kailangan po talaga ng isang tao ay magdesisyon na piliin siya. Magdesisyon na piliing makinig sa Holy Spirit. Because He has a voice. Ang nag-amen, yun lang po yung nakakuha. O dumami nang nakakuha. A person has a will. 1 Corinthians 12:11, but all this worketh that one and the same Spirit, dividing to every man severally as He wills. Bakit? Kasi nga may kalooban siya eh. Amen po ba? Kaya nga po ganito. Yung evil spirit, pag nakitang empty yung spirit natin, basta na lang papasok yan. Kaya mas madali ang kademonyohan. Hindi katulad ng Holy Spirit, you need to make a decision. Formal po kasi siya. Nag-aral po kasi siya sa mataas na paraalan ng kalangitan. Hindi po siya bastos. Kinakailangan mo siyang i-request. Kinakailangan i-practice mo yung desire mo. Hey, nako. Nakakuha niyan. Nakuha nyo. Amen? Bakit? Because He is a person who has feelings. And do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. Amen? Ikaw nga, imbitahan ka sa isang party na galing sa ilong. Punta ka nga niya. Di ba maraming ganyan? Si Bishop Patrick eh. Alam mo, ang hirap maging mahirap. Bakit? Sobrang hirap po namin noon, Pastor. Magbubukid lang talaga kami. Dumalaw kami sa aming tiyahin. Ang laki-laki ng tindahan. Pagdating namin doon, nanggigitata kami. Hanggang sa umuwi kami. Sabi nung nanay ko, bakit hindi man lang tayo pinainom ng sasyaparilya? The Holy Spirit has feelings. Kapag naramdaman niya na hindi talaga natin siya gustong kausapin, kapag naramdaman niya na hindi talaga tayo interesado sa Kanya, hindi siya katulad ng demonyo ng maepal.
pasok ng pasok. Kinakailangan maiparamdam mo sa Kanya how important He is. Hello? Holy Spirit, I need you. Sabi nung kanta, Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with the strength and your power. Come with your own special way. Come. Amen. Pagpatuloy natin siyang binabaliwala, ang mag-e-enjoy sa atin, evil spirit, maniwala ka. Yung evil spirit, pabanjing-banjing lang yan. Walang laman. Pare, mayroon tayong pepestuhan. Sugod, mga kapatid. Hallelujah. Believe? Naniniwala po tayo? Hallelujah. Therefore, sabi niya, the Holy Spirit has a voice. So it is impossible that He can be heard nor ignored. Meron siyang boses, pero imposible na hindi natin siya napapakinggan at ini-ignore natin siya. Ano pa? The Holy Spirit has a will. So it is impossible that He can be obeyed or disobeyed. Sinasabi niya sa iyo, ito ang kalooban ko. Nagsasabi siya ng kalooban niya, pero dahil may free will ka, is either you obey or disobey His will. The Holy Spirit has feelings. So it is possible that He can rejoice over our actions or can be hurt and grieve. Hallelujah. Indeed, the Holy Spirit is a person, which means that He can befriend to us. Can we say hallelujah? So we can fellowship with Him and lead us to deep things of God. Grabe. Sino rito ang gusto makipagkaibigan kay... Sino ba mga sikat ngayon? Kay Piolo Pascual. Gusto mo makipagkaibigan kay Atong Ang. Si Ramon Ang. Kasi, siyempre, masarap maging kaibigan yung sikat. Tama po ba? Sikat, mayaman, ang sarap dumikit, magpipicture dun. Tama? Pero, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang dikitan po natin, Banal na Espiritu. Ang dikitan mo, Banal na Espiritu. Ay, nako. Konti na lang. It is a gift from God. Can we say hallelujah? It resides in us anytime He is available to communicate with. Anytime, if you choose Him to stay with you. Kasi He cannot stay to a person who is dirty. A clean water cannot stay in a dirty glass. Hindi siya pwede manatili doon, naalis yan. Because you already have a choice. Hello? Pero kapag ang choice mo, manatili ka sa akin. Anytime na kailangan mo siya, andyan siya para sa'yo. Hello? When you lay your hands to the sick, they shall recover. Why? Because He is with you. When you command the rain to stop, it will going to stop. Because the power of God is the Holy Spirit. Hallelujah. In moments of sorrow, pagkasama natin siya, He hurts with us.
In our victory, He celebrates with us. In our living through everyday occurrences, He is there. He brings life to my every moment. Mananatili sa iyong lilim. Kaya sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Physically, I am not there, but my spirit is within you. Galatians 5:16 ulit, inuulit ko ulit ito. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Tingnan niyo po ito. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Do you believe that? Ha? Sino po rito ang wala na sa ilalim ng kautusan? Ha? Bakit? Kasi nasa banal na Espiritu na tayo. Nasa instruction period na tayo kapag kasama mo ang banal na Espiritu. Ay, nako, pag nakuha nyo yan, gets nyo. May abogado na tayo for the laws applicable in our daily lives. May abogado kami ngayon. Lahat ng move ko, legally. Kaya nga po yung isang apartment namin na ibenta namin, napaalis po namin yung dati. Why? Because I asked the lawyer. The lawyer instruct me to do, ganito ang gawin mo. Sumulat ka sa ganito, ganito gawin mo. Kapag ang Holy Spirit ang pinanguna natin sa buhay natin, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Sapagkat alam niya ang batas ng Diyos. Ituturo niya ang tama ayon sa batas ng Diyos. Gets nyo? Did you see how important the Holy Spirit is? Hindi ka pwedeng magkamali. Gawin, sabi niya, gawin, ibig sabihin that it's a command for us to do. May kasamang decision po yun. 1 John chapter 2 verse 27 sa Tagalog. Pakibasa, gayon pa man, hindi niya sasabihin sa inyo, umalis ka kay Kristo. Hallelujah talaga yung ating kanta, no? Hindi ko naman sinabing kantahin nyo yan, di ba? Sabi ko sa iyo, English. Asan si leader? Ano sabi ko sa Sunday, kantahin natin? English. Pero, nung nag-practice tayo nung Biyernes, ginawa niyong Tagalog. Yung pala, yung kantang huli, mananatili. Bang klase talaga. Conclusion! Woo! Hallelujah! Ano? Ang conclusion? Mapapanatili lamang natin ang pagiging malaya kung ang banal na Espiritu ang siyang gawin nating. Hallelujah. Are we all blessed? Nauunawaan nyo na po ba, mga kapatid? Ha? Nauunawaan nyo na po ba? Kaya kapag tayo magkakaunawaan, hello? Kapag yung kapatid mo gumagawa ng hindi maganda, wag mong i-review, ay wag mo siyang i-condemn. Kasi nauunawaan mo eh. Sabi ng Ephesians chapter 6, we are not against the flesh, but we are against the principalities. But rather, help him realize it's a decision. Mag-decision ka lang.
Huwag mo na siyang pakinggan. Pakinggan mo na ang banal na Espiritu. Unti-unti, makikita natin ang pagbabago ng tao.